Alright. Mic test, 1, 2, 3, 1, 2, 3. This is Rai and I'm back again here in our channel. Na-excite lang ako kasi ang tagal ko nang hindi nagpaparamdam dito. So, it's good to be back after a year na hindi nagba-vlog. Aside sa pagpo-post ko ng mga fan dubs na I know marami sa inyo ang hindi nanonood. But it's okay. At least may nakaka-view pa rin. And I'm really thankful to those people kasi although hindi ako nagpaparamdam kasi hindi ko alam kung paano ko aalagaan tong channel natin. Paano ko i-handle yung stress levels na anytime pumipik sa sarili ko. Wow. Kape. So, nakakaloka lang kasi ilang years na ba? 2023 ako nag-start, then 2024, 2025. It's been 2 years since I started this journey in voice acting and masasabi ko lang ay maraming mga bagay na pinagpalipas ko. Mga bagay na medyo hirap akong makakatch up, medyo overwhelming sa akin dito sa path na to. At especially, ang voice acting kasi, hindi siya in demand here in the Philippines. Hindi rin siya kinikilala as a normal job. It's more like a passion or hobby. Yun yung kino-consider, or yun yung consideration. Yun yung kino-consider dito sa Pilipinas pagdating sa voice acting. But in opportunities, job fields, etc., hindi talaga recommendable na maging trabaho o maging day job ang pagiging voice actor. Kasi unang-una, sa mga mahilig manood ng TV or palabas sa or any type of media na pinapalabas sa social media and sa TV, bihira lang kayo makakahanap ng mga Tagalog dub na mga palabas. Nung kapanahunan ko, nung ilang taon ba ako nun? I think elementary days, usong-uso kasi ang mga Tagalog dub na mga anime. So, dito, di ko alam bakit ba ako napunta dito. Ngayon kasi, this generation kasi, paunti ng paunti yung mga Tagalog dub na mga palabas. At I don't know why. Siguro, typically, ang mga Pilipino kasi, siguro, for me, kaya hindi na ata nagkakaroon ng Tagalog dub kasi ang mga Pinoy naman nakakaintindi ng English. Yeah, mostly, I think, sabihin natin 80% of Filipinos can understand English language in different types of media or in different types of palabas sa TV. Kaya hindi na kino-consider ang Tagalog dub. But, Tagalog dubbing is one of a kind for me to show or to showcase our love in our own language. Kasi napakaganda ng Tagalog na wika, which is yung aming mother tongue. Maganda siya, but I hope hindi kakaunti ang nakaka-appreciate sa Tagalog. Kasi even foreigners, mahilig talaga o napamahal na rin sa kanila yung wikang Tagalog. So, nakakalungkot lang kasi dito sa Pilipinas, mahilig manood ng mga palabas sa mga Pilipino kahit na Koreano pa yan o Amerikanong palabas o Chinese o Taiwanese, sabihin nyo pa, Japanese, anime, cartoon. Yeah. Mahilig ang mga Pilipino na manood ng TV. But in terms of Tagalog dubbing, siguro pag naka-cable ka, makakapanood ka ng mga palabas na nasa Tagalog dub. But exclusive lang yun sa mga naka-cable. But pagdating kasi sa national TV station, like, kokonti lang talaga yung mga palabas na may Tagalog dub.
may mga potential talaga ang mga Pinoy sa pag-aakto. Especially Tagalog dubbing. Sorry, nagiging bias kasi napamahalan sa akin ang Tagalog dub. O yan, pusa ko. Ang kulit-kulit niya, kanina pa to. Bumaba ka na nga. Di ba nga, nasabi ko na ang tagal ko hindi nagpaparamdam dito sa channel na to. At, malay nyo, baka pag pinush nyo, di ba? Pag pinush nyo, mangyayari. So, I'm trying to push myself to get back here again in our channel kasi alam niyo yun, yung procrastination, yung katamaran kasi naghahari sa sinasakop yung kalooban ko. Kaya walang nangyayaring creativity dito sa channel na to. So, I want to break that. At gusto ko pang matuto mag-exceed sa lahat ng bagay o sa lahat ng kaya kong gawin. So, ano ba yan? Kakabalik ko lang ulit tapos ang heartbreaking or ang lungkot na agad ng topic. But, reality check. Totoo talaga. So, totoo lang, hindi ko alam kung ano yung So, totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano yung gusto kong sabihin sa video na to. Hindi ko alam kung anong gusto kong i-content. Ano yung gusto kong maging laman ng channel na to. But, nagpakita ako kasi gusto ko lang na bumalik ulit dito sa channel na to. Kasi, sa totoo lang, wala sa plano kong bumalik. Kaya ako ginawa tong channel na to para i-showcase yung voice acting ko, pag-aakto sa likod ng mikropono. O sa likod ng, tama. Kaya nag-i-exist tong channel na to para i-showcase or ipakita ko sa lahat. Sa audience ko, even in my future haters, o sa mga gustong sumubaybay sa akin. Ito yung ginagawa ko sa voice acting. Ito yung kaya kong gawin. At ito yung galing na gusto kong ipakita sa lahat. Wala akong planong mag-vlog. As in, kaya naman to nag-exist dahil sa isang workshop na inattendan ko eh. But, ngayon, nakaharap ulit ako sa camera kasi I don't know. Di ko alam. Napagtripan ko lang. Ang tagal ko na rin iniisip at ngayon ginagawa ko na. Kasi, nai-speechless ako kasi di ko alam ang sasabihin ko. Kasi, ito naman kasi totoo naman na hindi ko alam kung ano yung dapat kong sabihin sa video na to. But, ang gusto ko lang sabihin is, hello, Char. Ang gusto ko lang sabihin ay, ang gusto ko lang gawin sa vlog na to ay kumustahin kayo after all those months na naghihintay sa akin at hindi ako nagpaparamdam. Ito na, nagbabalik ulit ako. At, ngayon lang kasi ako nakaranas ng gantong type ng pagbablog na hindi lang siya about sa experiences ko but sa mga na-observe ko lang dito sa field na kinakarir ko. Itong sa karerang kinuha ko. Sobrang random. At hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero may mga bagay naman din ako na gustong ibahagi, gustong ipakita sa inyo kasi ito yung ginagawa ko. But, yeah. Hindi ko nga rin alam eh. Parang ayaw ko munang magbigay ng tips kasi unang-una hindi ko pa masasabing solid yung experiences or yung career ko dito sa voice acting. At hindi pa ako handa para magbigay ng mga tips. But I can assure you that I can give you my experience in voice acting. So, yun yung sure na sure akong maipapakita sa inyo. Sa mga nagtatanong kung may ginagawa ako ngayon, may projects ba ako ngayon, wala. Wala pa akong kliyente ulit kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha. At dahil hindi pa ako nakakapag-audition ulit, I think pag nag-audition na ulit ako, baka ma-push through ko pa. Well, bahala na kung anong mangyari. I surrender all to God. Yung all worries na meron ako ngayon at yung pagdadalawang isip, pagtataka, yung doubts ko,
bahala na si God. Just guide me please po. Kasi hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pa mag-vlog, humarap ulit sa inyo kung wala naman talaga akong gagawin na ikaka-service o kaya kong ibigay na serbisyo para sa entertainment nyo. So, more on Tagalog dubbing. So, ito pala, ito masasabi ko dito sa channel na to kung anong klaseng projects or passion projects yung i-focus ko. Siguro Tagalog dubbing talaga. Kasi napamahal na ako sa Tagalog dub. At hindi lang yun. Syempre, I'm trying to adapt din yung mga English dubbing. You know, like experimenting and at the same time experiencing kung paano yung ways or localization ng mga palabas into Tagalog dub or English dub. Like, you know, exploration lang talaga yung purpose ng channel na to. At I want you all to see it, to witness it, and to go with me here in my journey in voice acting. So, totoo lang, hindi na ako sanay kung paano magsalita ng ganito. Pero, I'm really glad that I can share these thoughts to you. So, kung gusto mong maging dubber or voice artist, voice actor, or narrator, ito lang masasabi ko sa inyo. Itong field na to, itong career na to, hindi madali. So, totoo lang talaga, mahirap makipagsabayan sa industriyang to, or sa artistry na to, kasi unang bubungad sa'yo is competition. So, lahat-lahat ng casting call or, you know, pag-hiring, hiring, yun naman talaga. Casting call, hiring sa field na to, mas maganda kung mauunahan mo agad. Or, ipakitang gilas mo na, ibigay mo na yung best mo kapag nag-audition ka. Kasi kapag binasta mo na lang, hinayaan mo na lang, at hindi mo binigay o binigyan ng buhos o pinakitang gilas yung audition na yun, sayang. Kasi yung hirap at yung hirap, pag-aaral dun sa character, pag-aaral mo dun sa script, masasayang sa lahat yun kung hindi mo ibibigay yung best mo. Pero kung sakaling hindi ka natanggap, katulad ko, kasi madalas ako hindi natatanggap sa mga auditions ko, masakit, pero kinakaya pa rin. Kasi, ganito talaga sa voice acting, hindi ka pwedeng panghinaan lagi ng loob. Kasi kung palagi kang panghihinaan ng loob o susuko ka na lang, walang mararating. Wala kang mararating sa field na to. Kung lagi mong iniisip yung problema sa field na to, asahan mo, wala kang makukuhang projects at wala kang makukuhang kliyente, wala kang magiging experience. So, tuloy lang. I-push lang. I-push mo lang yung auditions, i-push mo lang kung ano yung gusto mong marating dito sa voice acting. Kung gusto mo na pahirapan yung sarili mo, go! Kung gusto mo naman ng more experiences, go! Balang araw, may role ka rin na mapupuntahan o malalan. At wag niyong kakalimutan yung pagpa-practice. Sabi ko, akala ko ba walang tips? Hindi. Yeah, parang tips na to, pero sinishare ko lang experiences ko para maging aware kayo kung anong meron sa field na to. So, syempre, hindi lang kayo pwedeng mag-audition sa mga roles. Kailangan nyo rin talaga ng practice. At kailangan nyo rin umattend ng mga workshop. So, may mga workshops akong na-attendan online, pero may mga workshops din na talagang face-to-face. So, it's either kung gusto nyo face-to-face or online, kung ano yung sakto or pumapasok sa inyong schedule, i-push nyo para matuto kayo lalo about sa voice acting. Isa rin sa mga na-gets ko along the way is to learn how to act. Hindi kayo basta magbibigay ng boses sa isang character. Kailangan yung pakiramdaman at kailangan yung pag-aralan yung character na gusto nyong i-audition. Kasi kapag puro ka lang boses, maganda yung boses mo, pero nasa na yung pag-acto mo. So, hindi lang siya nagmamatter sa quality ng voice mo o kung paano mo nabibigkas yung pronunciation mo or yung enunciation mo sa mga words or kung may accent ba yan o wala. It
doesn't matter about the quality of your voice, but it also matter in your acting. Kung marunong kang umakto at mag-adapt pa yung boses mo, bingo, di ba? For sure, may mararating ka na agad sa voice acting. Pero kapag puro akto ka lang, pero wala kang, kulang pa sa pag-ensayo ng boses mo, kulang pa rin. So, much better kung carry mo na i-balance yung dalawa, acting at saka voice acting. Kaya nga voice at acting, pinagsama yan na quality ng boses at pag-acto mo. At hindi lang yun, kung pagdating naman sa voiceover or narration, kailangan mo pa rin ng acto. Kasi kung wala pa rin yung acto, paano mo mabibigyan ng buhay yung script na binabasa mo? Diba? Sa mga advertisement. Kaya ang dami mga catchy na advertisement or commercial or mga audiobooks kasi nabibigyan sila ng buhay sa pamagitan ng pag-akto na may emosyon. So, kailangan nyo talaga rin talagang mag-aral ng acting. But, pinapaalalahanan ko lang, may differences pa rin talaga pagdating sa acting, theater acting, or in television acting. Paano ba nila sabihin yun? At sa voice acting. Before I end this video, I'm really thankful and grateful kasi nandito kayo. Although kakaunti kayo, push lang. Kasi dadami pa kayo. Naniniwala ko doon. Dahil masaya lang talaga ako ngayon. Dahil nandito na ulit ako sa ating channel and I'm ready to mingle. And I'm ready to, share and I'm ready to share my experiences here in voice acting. Dahil masaya lang talaga ako ngayon. Dahil nandito na ulit ako sa ating channel and I'm ready to mingle. And I'm ready to, share and I'm ready to share my experiences here in voice acting. Okay, last coffee. In God's name, matutuloy ito. Ayan, so, thank you so much sa panonood dito sa aking video. At kung gusto nyo pang malaman or kung gusto nyo pang masubaybayan yung aking paglalakbay, ay huwag nyo kakalimutang mag-subscribe, mag-like sa video na to, at i-share na rin to sa mga katropa nyo, sa mga besties, sa mga o kung sino pa man na gusto nyo i-share tungkol sa voice acting. Ayokong ito yung maging huling video ko dito. So, kinakabahan ako, pero push. And also, i-share ko lang din yung aking isang channel which is Captain Ryan O'Hara ata yun. Doon ako mag-share ng aking mga writing experiences, reading time, at marami pang iba na related sa arts, sa pagsusulat, at sa mga libro, at etc. gusto niyo pa malaman. So, once again, thank you so much, and have a nice day. And I'll see you next time. And I'll see you in our next vlog.